Ng warrant of arrest ang Korte Suprema laban kay Pangulong Kuting Jr. matapos tumestigo si Vice Presidente Inday Sara Duterte sa kasong kinakarap ng Pangulo. Ang naturang hakbang ng Korte Suprema ay nagdulot ng malaking ingay sa larangan ng politika at nagbigay diin sa malaliman na usapin legal na hinaharap ngayon ni Kuting Jr. Sa isang nakakapangilabot na payag, lumabas si VP Sara Duterte upang ilahad ang kanyang testimonya laban sa Pangulo. Ayon sa ilang mapagkakatiwalaang ulat, ang kanyang mga pahayag ay naging isa sa mga pangunahing dahilan ng paglabas ng warrant of arrest mula sa Korte Suprema. Sa kabila ng kanilang posisyon sa pamahalaan, naging matindi ang panawagan ni VP Sara para sa hustisya na siyang nagpalakas sa kasong isinampal laban kay Kuting. Dahil sa paglabas ng warrant of arrest, inaasahang susunod ang iba pang mga legal na proseso para masigurong matutugunan ang mga akusasyong ito. Patuloy ang pagsubaybay ng publiko sa mga sumusunod na hakbang ng Korte Suprema at ang magiging aksyon ng administrasyon sa kabila ng pagmabigat na sitwasyong ito. Maraming Pilipino ang umaasa na mananaigang batas at hustisya sa gitna ng kontrobersyang ito anuman ang posisyon ng mga taong sangkot. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Appearance. Since March this year, Remulla was at the signing of the DOJ National Prosecution Services revised rules on criminal procedure which will govern the roles of preliminary investigation on criminal charges. His last appearance was on March 4, 2024 when he announced that child and qualified human trafficking charges would be filed against fugitive daw, against Pastor Apollo C. Quiboloy. Yun yung huling labas ni Bonyeng. Ngayon. Di na karma. Karma ni Pastor Yeng Pagkatapos siya mag-announce, naalala ko pa yun, nag-announce siya, nasabi na. Nireview namin yung nabasurang kaso ni Pastor Quiboloy. Nakita namin, may probable cause talaga. Lol. May probable cause daw. Guilty daw talaga si Pastor. Pagkatapos nun, biglang naglaho. At naalala ko pa nga yun, kailan ba kami nagkita ni Pastor? Binanggit ko pa nga kay Pastor yun Sabi ko, Pastor, ano yung masasabi mo? Yung sinabi ni Buying na guilty daw kayo, may probable cause daw po yung reklamo sa inyo. Tama talaga yung sinabi ko kay Pastor. Pagkatapos nun, hindi na nakita si Buying. Sawa ng Diyos, buhay pa man. Ako, di naman ako galit kay Buying Normal lang tayo kasi. Siyempre, magkaiba tayo ng pananaw pagdating sa political issue ng bayan Nagkikriticize tayo, nasa demokrasyang bansa tayo. Congratulations dahil kahit papano buhay. Pero minsan, maiisip din natin. Gusto niyo makita si Boyeng? Nakarma na daw ni Bantag. Naorasyon na ng gong. Sama-sama na, dasal ng KOGC. Gong ni General Bantag na mga igurot, tak. Yung mga sisiwit na mga sayaw ng igurot, mukhang umubra na nga. Ito, gusto niyo makita si Bonyeng? Magulat kayo. Alam mo, ayan siya. Pambihira, kamukha na ng tatay ko. Promise. Yung tatay kong namatay na tatay ko. Ayan si Buying, buhay pa yan.
Nagiging ganyan din yung tatay ko, kaso yung tatay ko, di ko na, ganyan yung tatay ko. Yung mukha ng tatay ko, ganyan, namatay. Naalala ko tuloy tatay ko. Hindi, ganyan talaga. Yung tatay kong namatay, hindi naman nagbibiro yung talaga niya. Gusto niya, makita mo tatay ko yung eh. Yan, gusto mo makita mo tatay ko? Nasa langit na nga lang. Iwan ko kung magkita kayo. Di, totoo nga. Di ako nagbibiro, guys. Nakinig naman ako ng nanay ko. Nanonood naman yan. Sabihin mo nanay ko. Yung tatay ko, ganyan yung mukha. Namatay yung tatay ko. Promise. Pandemya yon. Pero si Boying, buhay-buhay yan. Pero iba na ho yung kalusugan ni Boying dito. Hindi na ho ito, hindi na siya physically fit sa kanyang trabaho. Dapat dito, Yeng, mag-resign ka na, Yeng. Ako sa'yo, Yeng, tayong anak. Mas maganda mag-resign na lang. Huwag na ipilit yung pagiging DOJ secretary. Kasi mantakin mo, Dayunyor, makinig ka, maawa ka kay Boying. Dayunyor, March, April, May, June, July, 4 months. Hindi nagtatrabaho bilang isang Department of Justice Secretary. Anong nangyayari sa ating justice system? Utak gamitin, Yor. Magpanay pulboron. Ako lang, kung ako rin anak ni Boying, papayuhan ko ito, tay. Resign na. Bago ka mag-resign, tay, ibasura mo yung reklamo ni labang kay pastor na nabasura na, ibasura mo muli. Sama muna kay Bantag para lahat ng mga Pilipino masaya na. Hulihin natin yung totoong kriminal. Huwag natin hulihin yung mga inosente. Gusto niyo makita si Boying na grabe naman kayo, isang bulati na lang daw. Ito si Boying. Philippines, Ayan, His pagpasok ni Excellency Dayunyor Ferdinand dyan. R. Marcos Jr. Hinaharap niya si Boying dyan diretso. Nagulat diyan si Dayunyor. Nagulat si Dayunyor dyan. Baka sa isip ni Dayunyor, si Boying ba to? Kasi iba ho talaga ang katawan ni Boying talaga. Gulat siguro si Dayunyor, si Boying ba to? Parang biglang pumayat. Tuloy nga. Ayan, Okay naman. Pero pakinggan po natin yung kahit Good morning counting, and counting. welcome to the signing ceremony of the Department of Justice Rules on Criminal Investigation. Please be seated. Ayan na, magsasalita si Boying yan. Shaky na rin yung To boses begin niya. our program, may we call on DOJ Secretary Jesus Crispin C. Remulla for his opening remarks. Nan mo konti lang yan, Vice, para makita natin yung kalusugan ni Boying. Kasi tayo mga taxpayer tayo eh. Mr. President, ladies and gentlemen, today we mark a significant milestone with the signing of the new 2024 Department of Justice NPS Rules on Preliminary Investigations and Inquest Proceedings. This initiative will profoundly impact our justice system and the Filipino people. We express our heartfelt thanks to the President. There is no more fitting way to mark this historic event than to have it graced by the Chief Executive's presence. We also extend our gratitude to the Supreme Court, the Chief Justice, and all the Associate Justices for their support in consenting to the eventual transfer of the rules on preliminary investigation. Gorgor na naman, Gorgor na, may ginorgor na naman nila, tuloy natin, ginorgor, tuloy natin ulit, tuloy. Executive in nature. We have worked hard to make this possible, believing that these changes will significantly impact our criminal justice system. These rules will lead to a higher conviction rate, declogged court dockets,
Ano na no, iba na yung ano niya. Iba na ho yung boses niya, iba na rin yung tayo niya. Ano na si Buying dyan, iba na talaga. Ako sa akin lang, kung ako anak yan, mag-resign na lang. Yeng, ito na siguro yung tinatawag the day of repentance. Magsisi ka na, sir. Paalala ng Panginoon yun sa'yo. Alam ng maraming Pilipino, sir, kilala ka. Siguro, bigyan ng pagkakataon, lahat ng mga nangyayari, ginagawa niya nung kalakasan pa. Ano na, sir? Sisi ka na, sir. Pawalang sala mo na, sir, yung si Bantag. At saka ibasura na yun, sir. At saka yung kay Pastor Kibuloy. Meron kang alam, sir, sa lahat na nangyayari, mas maganda. Diyos ko. Di man ako pastor, pero mas maganda, sir, kung may mga nalalaman ka, sir, sabi mo na, sir, bago ba mauli ang lahat, sir. Malay natin, sir. Madala ka pa rin sa pintuan ni San Pedro. Iba na kasi yung tayo niya, eh. Di ba? Iba na ho. Matanggap ka ni San Pedro doon. Maraming salamat, Buying. Nagsisi ka. Doon naman talaga tayo papunta. Baka ma-plus points ka pa. Linisin mo yung mga pangalang sinira ninyo. General Bantag, no? Tina-trial by publicity. Tapos si Tibis. Tapos ito, si Pastor Kibuloy. Nanggagaling lang sa bibig ni Buying yan, eh. Nung sinabing guilty, puta, ang resulta lahat ng preliminary investigation, may probable cause. Kagulat-gulat ito kay Pastor Kibuloy, bigla-bigla lang, eh. Nagsalita lang siya, hayan, sila ang batas. Naka! Yeng! Basta Yeng, ha? Bago mag-resign, alam mo na, palakpakan ko si Buying, basta gagawin niya yun. At ikaw naman, Yor, hindi naman na physically fit yung Department of Justice mo, Yor. Bakit ba pinipilit nyo ito? Wala ba kayong makitang DOJ Secretary na medyo maayos-ayos naman yung kalusugan? Ang dami nagko-comment dito, sir, eh. Kulang na lang daw isang perma ng bulati daw, eh. No? Ako sa akin lang, pahingain na natin si Buying. Lalo siyang may stress dito. Pahingain na natin. Tayo, mga employer tayo, eh. Kasi tayo mga taxpayer. Ipalit na lang si Dilima dyan. Yeng, wala na. Ipasa mo na yung kay Dilima. Paborito naman ni Da Junior si Dilima, eh. Kunyari ba yan si Dilima, eh? Ang sabi ni Jim Aray, si Dilima daw ipapalit bistak. Yung kakasabi ko ngayon, di ba? Pero ayaw bumitaw ni Buying. Nako, Yeng, bumitaw ka na, Yeng. Ipasa mo na yan, Yeng. Anting-anting mo, Yeng. Ngag na, Yeng. May stress ka lang. Kasi mahirap yan, Yeng, na ganyan yung kalusugan mo, Yeng. Tapos kami, nagkikriticize sa'yo. Ayaw namin magpadagdag ng stress sa'yo. Kaya payong anak. Mas maganda ho, Yeng. Resign ka na lang. Kung ayaw mo mapunta yung posisyon mo sa mga kalaban mo, sa kakampi mo, si Dilima, lagay mo na si Dilima uli. Para pagbalik ni Dilima, mag-concert doon sa Bilibid. Para happily together uli. Para babalik uli yung mga Kubols, di ba? Babalik naman ng Kubols. Oh, sikat muli si Herbert Colangco. Sikat muli yan. Balik mo na si Dilima. Pag binalik mo yung si Dilima, balik namin din ang mga Duterte, Yeng. Di na ulit lang ang history. Sabi ni Glee Galvez, ayaw pa bumitaw ni Buying, pero balita daw si Dilima ang ipapalit. Ipalit nyo nga si Dilima para babalik muli tayo sa bago. Para balik din natin ang mga Duterte. Nakapagtinda na rin ng
ng saging saba. Sino kaya ang sunod makarma? Alam mo, masama yung magdasal ka ba ng karma sa kapwa. Pero pag mga ganitong tao ba na, Diyos ko, alam mo yung ginagawa, mukhang hindi mo rin talaga maiwasan eh. Pero, sports lang tayo. Ako, pinagdadasal ko si Boying na saan ka man naroon. Yeng, saan ka man ngayon? Saan ka man yung naroon, Yeng? Sana, Yeng, nasa mabuti kang lagay. At makapag-isip ka, mag-resign ka na. Kasi yun lang naman ang gusto ni General Bantag, Yeng. Mag-resign ka. Pag nag-resign ka, siyempre lalabas si General Bantag. Sabi ni Delight, ang gulo-gulo, sana hindi na lang ako pinanganak. Kaya ako, Delight, nagsisi ka pa ha? Nagsisi ka pang ipinanganak ka ngayon sa Marcos Admin. Pinanganak ka ngayon, abutan mo Marcos Admin. Huwag kang mag-alala, tabla-tabla tayo dito. Basta Yeng ha. Ingat ka Yeng. Meron pa daw yung kasunod dyan Yeng. Hindi promise, naalala ko yung tatay ko, kamukha ni Boying. Ganyan yung tatay ko. Sa awa ng Diyos, yung tatay ko nasa langit na. Ilang taon na ba yun? Yeng, hindi ko man sinabi na may mangyayari rin sa'yo, Yeng. Basta ganyan yung mukha ng tatay ko. Naalala ko lang sa'yo, Yeng, kaya pinayuhan kita, Yeng. Resign ka na. Yung ganyan, nakapahinga na yan dapat. Nakaupo na lang yan. Walking, at sa maka-recover. Kita mo yung nagsasalita, shaky na. Sabi ni Marias Cornes, gusto mo yan, kanta na kita, Yeng. Di kita. Putangin na, wag dyan. So, sabi nga ho ng kaibigan ko, basahin ko nga, masamang damo, mahirap matigok. Hindi basta-basta yan. Hindi basta-basta yan. Malakas ang kapit yan. Ramil Gonzales, mag-donate ako kape. Maraming pangkape niya. Nakala niyo walang pangkape. Diyan kayo nagkamali. Sus ko, kape lang. Sabihin ni Boying, gusto niyo maligo kayo ng kape. Sabi ni Annalisa Servistac, ang mga kumakalabang kay Pastor Apollo Kibuloy nakakarma talaga. Ay ganon? Meron palang history ng ganon? Aba, nuko na, delikado si Dayunyor. Kaya ito, ay sa mga BBM supporters, ito na talaga kanina. Makinig kayo sa mga loyalista ko na. Ito ha. Huwag na natin pag-usapan si Boying, baka bumangon. Huwag na natin pag-usapan, basta tayo kay Boying, dito kay Tegi Dayunyor, kasi siya na yung next. Ito. Sa mga loyalista, nandyan kayo? Patusok. Sa mga dideiso na bodol, nandyan kayo? Papindot. Sa mga dilawan, nandyan kayo? Papindot din. Sa mga pinklawan, papindot. Unit team kayo ha? Nabudol kayong lahat. Nabudol. Sobrang budol. 5G Vlog, maraming salamat. Uy, Bistak, pampakapi. Pampakapi lang mo. Huwag mo ibigay kay Boying. Maraming salamat ha. Ito ha. Sinabi, kumakalat kasi ang issue na, Dilawan, nagladlad na talaga si Kukag, Dilawan. Kasi binisita eh. Binisita ng dalawang Aquino eh. No? Anak ni Chris Aquino. Ayan Naitanong kasi yan. Ano bang ginawa daw ng dalawang Aquino dyan? Kasi ngayon, sinasabi, ng Aquino daw at Marcos ay magkakampi na. So hindi niya kayang itanggi. Hindi man pwedeng sasabihin, hindi totoo yan.
pumunta bumisita, binigyan pa ng regalo. O, makinig kayo ha. O, ito na, ang totoong kulay ni Kukak. Ha? Ito na ang totoong pagkatao ni Kukak. Ito na yung asawa ng inyong binoto. Hello, Ma'am Jessica Hopper. Magandang gabi. Maraming salamat, ma'am. Ito na ho, ha? Hawak ka, baka matihaya kayo. Galit na galit kayo sa mga dilawan, ha? Kayong pulawan, ha? Pula? Galit na galit kayo, ha? O, sige. Panoorin ninyo yung The Matrix Revolution. Ay, Nolan Pinida, salamat sa pakulay. Panoorin ninyo, ha? Huwag kayong magulat, ha? Huwag kukurap. Makinig kayo sa revelasyon ni Da Junior. Nilaglag niya dito o talagang pinag-usapan na nila kasi na-corner na sila. Nilaglag ba niya si Kukak dito? Pakinggan nyo. Ito. Well, maliwanag naman yung last part of Oh, nauutal-utal. Entrada pa lang. Utal-utal na. Parang yung kadina, hinahatak na naman. Maliwanag na naman. Ito, maliwanag daw, ha? Maliwanag daw. Maliwanag ba sa inyo yung sinabi niyang maliwanag? Sa akin, hindi maliwanag. Malabo. Kayo, maliwanag ba sa inyo? Mga BBM supporter, sinabi niyang maliwanag? Walang kaliwanag-liwanag, sobrang labo. Okay, sige. Ano ba yung sinasabi niyang maliwanag? Tingnan daw yung bibig. Alam na natin yan, legend lang nga, mga ganun. Okay, ito. Taloy. Until the presidency of Noynoy, talagang we were on other sides of the political aisle. The reason, yun lang naman, dinilan nila yung pasalubong kay First Lady. Follow up, ano po yung assistance na... Teka lang, teka lang. Lisa is their aunt. Dahil ang kanyang auntie, Teka lang, labo-labo kasi, putang ina, hindi malinaw talaga, hindi malinaw. Teka lang, labo-labo, ang kulit, hindi malinaw. Ito, linawin natin ang labo, ang labo yun, ito, ulit. Taloy! well, maliwanag naman yung last part of until the presidency of Noynoy, talagang we were on other sides of the political aisle. The reason Noong presidency daw ni Noynoy, nasa other side daw sila ng politika. Hindi ako naniniwala do yun, sir. Nagpasakalye ka lang. Kaya ito, mambudol ka pa? na pinuntahan nila si First Lady ay simple lamang. Nangailangan I think it was Chris Aquino who needed some assistance or something. What the reports did not say is that Lisa is their aunt. Dahil ang kanyang auntie ay napangasawa si Don Pepina, the eldest brother of Cory. Ngayon, alam nyo na! Auntie daw nila si Lisa! Matagal na ninyo alam to? Nakapangasawa daw sa side ni Cory Aquino. Paano yan? Ang tagal na pakalong binudol. Tinklawan, dilawan, pulawan, away-away pa kayo doon sa Sambang mall doon sa Makati. Nag-aaway pa kayo doon sa mall sa Makati. Animal ho. Magkamag-anak pala sila. Auntie pala nila si Lisa Aranita Marcos. Auntie ng mga Aquino. Oh my God. No. Sa Rockwell, Brad Bisaya. Sa Rockwell, nag-away-away pa kayo, ha? Tapos magka-away-away pang nakarang eleksyon, putang nabudol dito, didiis. Hinday. Day, ito na, Day. Sinabi na ni Da Junior, Day. Auntie pala. Kinina na yan. Mga auntie, yung auntie ni Kukak at yung eldest na kapatid ni Cory na pangasawa ng auntie ni Kukak, ang resulta, magkamag-anak.
Tangina, DDS lang talaga ang nakakaintindi dito. Ewan ko yung ibang DDS, nagsisi na ba kayo? O sising-sisi na? Sabi ni Enrico lang, hindi daw namatay si Noynoy, palabas lang yun. Buhay pa? Buhay siya nga, Enrico, totoo yun sinabi mo. Buhay pa daw si Noynoy. Ano nga, ito na, lumabas, oh. So, they're related. Kaya't hindi naman nakakapagtaka. Related ah! Hindi na nga magtataka. Ate, wag yun. Kayong mga dilawan, mga pulahan, wag na kayo magdadrama. Sarap niyo pagsasampalin. May Samuel Marquez, maraming salamat sa pakulay. Wag na po kayong magdrama-drama. Yung mga pulawan, dilawan dyan. Kami pa yung sasabihin ninyong dilawan. Magkamag-anak nga eh. Huwag kayong mag-away, oy. Niloloko. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!